Guys, alam naman natin ng ITEL S23 Plus, napakaganda talaga ng display. Imaginein mo, nagbigay sila ng curved AMOLED display sa lagang 5,000 nung nag-sale. Pero ngayon, kahit na 7,000 siya, okay na okay pa rin yung presyong yan. Pero sa kabila ng magandang display at pinakamurang presyo, kakayanin kaya yung mga games na i-test natin ngayon? Aalamin natin yan sa video ng ito. At sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, bago ko ipakita yung actual performance ng phone na to sa mga bago, ganito yung ginagawa namin, pinapakita namin yung actual performance at actual temperature ng mga phones na to. Para kung sakaling bibili kayo, hindi kayo maloko. At tandaan nyo, hindi kami promoter, reviewer kami. At lalong-lalo na hindi kami pro brands, pro viewers kami. So sa mga bago, kung nagugustuhan nyo yung honest review na ganito, pakipindot na lang yung subscribe button at bell icon para hindi kayo mahuli sa mga ganitong honest reviews. So, salamat. At dito ngayon, titignan natin yung performance kung anong kayang games ng ITEL S23 Plus. Meron tayong chipset dito na Unisoc Tiger T616. Unahin natin dito sa Antutu benchmark, ang nakuha natin dito is nasa 300,000 na, which is na-impress ako na umabot siya sa ganito. At bago pa lang tong chipset na to. At sa throttling test naman na ginawa natin dito, yan, green yan. Medyo may konting dip dito, nagkulay yellow siya. Pero para sa akin, goods na to. Dahil hindi naman talaga siya namula. So ngayon, tinest nga natin to sa Mobile Legends. Ang frame rate na nakuha ko dito is nasa super net. Tapos sa graphics, naka-ultra na rin to. So nagulat ako dito sa paglalaro ko dahil hindi siya naglalag, hindi siya nag-frame drops. At tamang-tama lang talaga na nakakuha ko ng 30 to 40 FPS habang may clash. Kung mapapansin nyo dyan, yan, naka-maniac pa nga tayo dyan. At nasa rank mode tayo dyan. So okay siya kahit sa clash na 30 to 40 FPS, which is normal yon. Kapag normal lang na nagpa-farm tayo dyan o naglalakad tayo dyan, stable siya sa 60 FPS. Medyo bumaba ng konti pero bumabalik naman sa 60 FPS. Yun yung nagustuhan ko sa phone na to. Dahil nung naalala ko dati yung mga entry level, talagang hindi ka makalaro sa Mobile Legends lang, parang pumapalo lang siya ng mga 20 to 30 FPS. Ang hirap talaga niyang galawin. Minsan patay ka na, hindi mo pa alam. So dito, napaka-smooth ng Mobile Legends dito. At okay na okay pa rin kahit na bumaba siya sa 32 FPS habang may clash. So after playing games ko dito, nasa 13 to 15 minutes yata ako naglalaro dito. At ang nakuha nating temperature dito is sagad siya ng 42. So okay lang din kasi kinakaya niya o talagang hinahapit niya talaga yung chipset nito para gumanda yung performance niya. Talagang mag-iinit kasi hindi naman talaga gaming phone to o gaming device. Talagang pang movies lang talaga to o panood ng kung ano-ano. Yun lang talaga. At alam ko naman yun, tinest ko lang para kung sakaling bibili kayo ng phone na to, alam nyo kung anong lalaruin nyo. So yun yung nakuha natin, kayang-kaya yung Mobile Legends. So magpunta naman tayo dito sa Mir 4, baka kayanin din. At nagulat ako sa Mir 4 kahit anong ilagay ko dito, ilagay ko sa low settings. So pinakasagad na low settings, hindi niya pa rin kinakaya. So yun yung nakuha ko dito. Kung maglalaro kayo ng Mir 4 dito, at least tinest natin, diba? Hindi niya kinaya. Sa Wild Rift naman, nilagay natin sa 60 FPS, tapos nilagay natin yung graphics sa super high. So kung mapapansin nyo, pumapalo lang siya ng 60 kasi yung refresh rate nito is nasa 60 lang. So sa mga sanay ng 120, maninibago kayo sa 60 kasi medyo nakakapanibago talaga. Parang mahirap may adjust yung mata mo kapag galing ka sa 120. Which is kapag nasanay ka na, okay lang din naman. At huwag kayong magreklamo bakit hindi ginawang 120. At gagawin din nila na mataas yung presyo. So okay na tayo sa presyong ganito kahit na nasa 7,000 siya ngayon. Dahil napakamura talaga kasi yung panel lang yung binili mo dito. Parang yung AMOLED display lang yung binili mo talaga dito na may kasamang cellphone. So huwag na tayo magreklamo sa ganun. Ang nakukuha natin sa Wild Rift 60 FPS kapag naglalakad, as in talagang nasa stable siya kapag walang kalaban. Kapag may kalaban naman, pumapalo siya ng mga 40, mga ganon, pero bumabalik din siya sa 50 paminsan-minsan. At nagugustuhan ko yung frame na nakukuha ko dito. Napakaganda ng paglalaro ko dito sa Wild Rift. Pagkatapos ng isang games dito ng rank mode din, siguro nasa 15 to 20 minutes din to. Ang nakuha nating temperature dito is nasa 41.4 degrees Celsius. So okay na okay lang din, katulad din siya nung nakuha natin sa Mobile Legends na goods pa rin sa paglalaro ng mga ganitong games. So okay na okay to, pasok na pasok sa panlasa ko dito sa paglalaro ko dito sa Wild Rift. At syempre ngayon ito, bagong games to, hindi mawala dito yung Modern Warship.
Kahit anong settings na nilagay natin dito, hindi niya kinakaya. Minsan okay naman siya, minsan hindi siya consistent sa ganun. At nakikita ko dito sa laro ko dito, nasa 10 to 20 siya. Sobrang hirap talaga. Hirap na hirap yung GPU niya o CPU niya. So hindi nyo malaro to sa Modern Warship, wag nyo nang tangkain. Maasar lang kayo. At dito naman sa pinakamalupit na games at pinaka-heavy graphics talaga, ang Genshin Impact. Nasa lowest settings tayo dito, talagang yun lang yung kaya nito. 20 to 30 FPS, okay lang din kapag umpisa, pero sa kalagitnaan hanggang sa matapos yung games, hindi ka masyadong tatagal talaga dito kasi maginit talaga siya. Inihila niya talaga yung GPU tsaka CPU para laruin niya tong Genshin Impact na to. So, mahirapan talaga. Tinest lang natin, di ba? Baka kaya naman. Sa umpisa talaga, kayang-kaya niya. Kung gagamitan natin ng phone cooler to, siguro, kaya siguro. Pero, di ba? Hindi naman talaga siya as gaming phone. Kaya niya, siguro mag-stay siya sa 20 to 30 FPS. Pero, pangit talaga. Huwag nyo nang tangkayin na laruin to sa Genshin Impact. Dito naman sa COD mo Call of Duty Mobile, ang graphics natin dito is nasa medium lang. Sa frame rate naman, naka-high na to. Ang nakukuha natin dito is nasa 30 to 40. Yan lang talaga yung kaya na frame niya kasi nasa entry level nga tayo, which is normal yan. At playable siya dito sa Call of Duty Mobile. So pag-atsagaan nyo na lang talaga yung nakukuha yung frame. At stable naman siya lagi dyan, which is hindi naman siya laging ganyan. Pero sa katagalan siguro bababa rin yung frame yan. At tsagain nyo na lang kung itong ilalaruin nyo. At playable naman siya sa Call of Duty Mobile. Dito naman sa Farlight 84, yung graphics nilagay natin sa balance, tapos yung frame rate nito is nilagay natin sa extreme. Sa paglalaro natin dito, matuwa kayo kasi ang nakukuha nating FPS dito is nasa 60 na. So hindi ko inasahin na kinakaya niya yung Farlight 84 at playable siya dito. Pero hindi siya stable sa 60 kapag naglalakad 60, kapag may kalaban 20, 30, 40, yan yung nakukuha nating frame per seconds dito. At para sa akin playable na to kasi tumataas naman siya after nung mga may kalaban na ganyan. Unlike sa ibang games like yung Mir 4 nga, di ba pagpasok mo pa lang nahirapan na siya. So dito kinakaya niya at playable siya. Sa PUBG naman, ang graphics natin dito is nasa smooth, tapos yung frame rate is nalagay natin sa ultra. So dito hindi kayo makakalaro ng maayos. Ewan ko lang, baka sa iba nakakalaro sila, pero sa akin sa paglalaro ko dito, pumapalo lang siya ng mga 20 FPS, which is hindi ko nagugustuhan at hindi siya playable dito sa PUBG nung tinest ko. At siguro yung mga iba kung may ITEL sila baka malaro nila to, pero ito yung nakukuha nating FPS. Sa mga nagtest ng games dyan na may ITEL S23 Plus, baka may natest kayong games dyan, pwede nyong ibahagi sa comment section natin kung ano pang mga games na hindi ko nabanggit dito sa video na to. At para sa akin na sa ganitong entry level, free na lang talaga na makakalaro ka ng maayos dito. Playable siya lalo sa Mobile Legends, sa Wild Rift, okay na okay sa PUBG Mobile tsaka dun sa Farlight 84. At hindi ko inasahan talaga na playable siya sa Farlight 84. Hindi na ako ganun kaselan kasi 7,000 lang to, di ba? Kayang-kaya na talaga yung mga games na ganito sa halagang yan. At napakaganda talaga yung display. Although wala tayong 120 na refresh rate, sabi ko nga kanina baka tumas yung presyo, wag na kayong magreklamo pagdating sa ganun. At ngayon, ito yung mga dapat nyo malaman dito sa phone na to. Meron tong dynamic bar na bagong update. Siguro nung nilabas to, hindi nyo napanood sa mga ibang tech reviewer. Walang ganito. Nakita natin dyan para siyang iPhone na dynamic island at nandyan yung battery percentage natin at may nakalagay dyan na fast charge, which is wala namang kasamang charger to. Ganito lang siya. Phone tsaka headset lang at ganyan yung lumilitaw sa ginamit kong charger. Pero ang silbi ng dynamic bar na to, hindi siya notification. Ang makukuha lang natin dito, face unlock, background calls, charging animation, yung nga pinakita ko sa inyo kanina, tapos yung reminder para sa charging, tapos yung low battery. At alam ko naman na magdadagdag pa yan para sa mga notifications natin. Pero ang nakita ko pinakamaganda dito yung face unlock tsaka yung background calls, pati na rin yung charging animation syempre. Sana sa updates magdadag sila ng mga messages para sa mga messenger natin, sa mga calls natin, at dumami pa sa ganitong presyo para masulit na natin talaga tong phone na to. So sabi nga dito, nagulat ako nung nag-update ako, may time to time na update siya. So ibig sabihin na hindi tayo pinabayaan ng ITEL para sa mga updates na ganito. Isa pa sa nagustuhan ko sa phone na to, hindi pang entry level yung haptic nito. Napaka-smooth ng haptic niya, para siyang nasa mid-range category. Oo, mas maganda pa sa mid-range talaga. Hindi naman siya ganun ka-strong pero napaka-smooth niya. So sa display nga, meron tayong AMOLED display with 60Hz na refresh rate. Tapos yung nits brightness nito medyo mababa lang kasi nasa 500 lang, which is okay naman para sa akin.
ulit. At meron na itong protection na Corning Gorilla Glass 5 na. At sa case ko, medyo nagasgasan ko yung screen. Yun yung parang cons ko dito. Hindi ko alam kung totoong Corning Gorilla Glass 5 to. Kasi parang niligay ko lang sa packet ko at medyo nagasgasan ng mga coins, mga ganun. Sobrang dami ko yatang barya dito sa pantalon ko nun. At nagasgasan nga siya at medyo malalim. Samantalang yung mga ibang ginamit ko na may protection, talagang hindi naman siya ganun kalalim na nagagasgas. So dito talagang nagasgasan siya. Ay, muntik ko palang makalimutan, nasa Android 13 na tayo dito. Tapos 8GB of RAM nga to. May additional na nakalagay dito na plus 5 ganun o 8. Hindi ko alam, nagulungan ako dito kung 16 o 13. Kasi may plus 5 pa siya dito. So siguro hanggang 8GB of RAM siguro yung expandable nito. Yun yung nakalagay dyan. At gimmick lang yan, katarantaduhan lang yan o basura lang yan. Huwag nyong i-activate. Mag-stay na lang tayo sa actual RAM nito na 8GB of RAM. Which is hindi na kayo mabibitin dyan. Talagang mataas na yan para sa ganitong phone. So balik tayo sa display. Napakaganda ng display nito. Talagang curve shot, napakalit na mga bezel. Pati na rin yung selfie camera nito o yung front facing camera niya, napakalit lang din. At sobrang slim kahit na meron siyang 5,000 mAh capacity ng battery. Sobrang sexy talaga ng display nito. Sobrang cute. Wala ka nang hanapin sa display. Panalong panalo. Alam ko naman na ito yung pinaka selling point nila. Saktong-sakto talaga yung contrast. Tamang-tama yung details. Kahit na anong angle, maganda siyang tignan. Although sa Netflix, hindi na rin ako magreklamo kahit L3 lang siya. Siguro pag nag-update, siguro makakuha na rin tayo ng Full HD dito. O siguro kahit na ganito na lang siya. Ang hirap kasi magreklamo sa ganitong presyo. Siguro kung nasa 12,000 to o 10,000 to, magreklamo talaga ako. Pero diba, nakuha natin ng 5,000 nung nag-sales. Tapos ngayon, 7,000 pa rin siya. At talagang abot kaya pa rin. Napakaganda ng display. Kung titignan mo talaga siya, kung hindi mo nakikita yung likod, parang nasa 20,000 to 30,000. Ganun kalupit talaga yung display nito. Talagang mapapansin mo na napakamahal ng phone na to. Pero pag talikod mo at nakita mo na yung back panel, boom! Parang hindi siya bagay dun sa screen niya at saka dun sa back panel niya. Pangit yung combination ng back panel at hindi ko nagugustuhan sa part na to. Sabi ko nga, ang hirap magreklamo, pero ito yung pinaka-cons ko. Talagang napangitan talaga ako sa back panel niya. Hindi talaga siya pumantay dun sa itsura nung curved display dun sa back panel niya. So pangit, yun yung masasabi ko talaga. Pero lilinawin ko lang sa part ng camera module yung tinutukoy ko kasi napakalaki niya talaga. Pero yung effects dito sa back panel nagugustuhan ko, para siyang apoy, parang ganun kapag tinatamaan ng araw. Napakaangas ng effects niya para sa akin. Pagdating naman sa camera, nagugustuhan ko yung nakukuha ko mga photos dito. Although nagkukulang tayo ng brightness, pero malinaw yung nakukuha nating shot dito. Hindi naman siya ganun kasama, kahit na isumpa natin ng konti yan, hindi naman siya talagang magmumukha talaga na entry level. Minsan may mga time pa nga na mas maganda pa to sa mga mid-range na phone o yung mga tig 12,000 mga ganun o 10,000. Talagang mas maganda to kumpara natin doon. Pero pagdating sa mga videos, hindi ko nagustuhan yung mga videos dito kasi magalaw siya, which is in-expect ko na talaga na pangit talaga yung video nito kasi wala namang OIS yan. Pero sa mga photos na nakukuha natin, mapa-selfie camera man yan o nasa main camera, okay na okay pa rin siyang pang picture. As in, para sa akin, panalong panalo na sa ganitong presyo. Parang free na lang talaga na may camera ka dito at libre na lang na nakakalaro tayo ng mga games dito sa phone na to. So para sa akin na napakasulit niya talaga. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video nito at na-miss ko kayo. At yung mga nasa premiere, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo dyan. At magkita tayo ulit sa next videos ha, huwag nyo akong iwan. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. So ayun, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the